Good morning, guys. Welcome to day 3 of our Hokkaido vlogs. Yan. So for today, medyo chill day lang tayo. So first stop natin would be the Shiroi Koibito Park. So it's a complex na makita nyo later na medyo may pagka-Dutch inspired yung architecture niya. And it is actually home to one of the Hokkaido's famous pastry brand, which is Ishiya. So later, tingnan natin kung may mga cafes doon na we could try their product or pwede rin natin bilhin pampasalubong. Ayan. So second half naman of our day, we'll try, ayan, so kung kakayanin ng energy namin, we'll try to go to isa rin sa magandang spot usually sa spring, summer dito sa Hokkaido, sa Sapporo in particular, which is the Morinuma Park. Ayan. So may mga medyo classify natin siyang art park na gawa ng sikat na artist dito sa Japan. Yan. So, yan yung gagawin natin for today. So for now, in order for us to go to the Shiroi Koibito Park, medyo, sabi ng Google Maps, isearch na lang, is maglalakad tayo siguro mga 10 to 15 minute walk to Odori Station. And then we'll ride the orange or the Toho line going there. Ayan. So see you guys later. Ayan guys. Habang papalakad tayo papunta sa Odori Station. Ayan guys, habang papalakad tayo papunta sa Odori Station, meron tayong naabutan na Matsuri Festival. So usually uso yan sa Japan tuwing spring, especially summertime. Ganda. Yan, so tapos na kami maglakad from Susukino na nandito na tayo ngayon sa Odori Station. So maganda dito sa Odori Station. Actually, nandito lahat ng tatlong lines ng Sapporo Transit. So nandito yung Green Line or yung Nanboku Line. Nandito rin yung Toho Line, which is the blue line, and yung Tozai Line, which is the orange line. So ngayon, papunta sa Shiroi Koibito, gagamitin natin yung orange line, which is the Tozai line. So, bababa tayo dito. Yan. So, dito sa area na to, walang escalator. So, lakad tayo, pababa sa stairs. Ayan. So, dito yung papunta sa tatlong line. Ayan. So, maganda naman sa Japan or any area sa Japan, yung mga maraming signs. So, susundan nyo lang yung mga arrows. So, ayun, nakita ko, nandito na yung area ng Tozai line. So, pwede na tayo dito mag-in. Ayan. So, gamit natin yung ating Suica card. Dito tayo pababa na tayo dito sa platform. So, for Shiroi Koibito, pupuntahan natin is from Odori Station to Miyanosawa Station. Ayan. So, makita nyo, dito yung Tozai line, orange line, platform 3 and 4. So, ang kailangan nyo malaman next is kung saan papunta. Okay? So, may mga signs din naman dito kung saan. Ayan. So, dito nakalagay na rin na Platform 4 for Maruyama, Kotoni, and Miyanozawa. So, dyan tayo. Ayan. So, kung gusto nyo rin na mas detailed, ayan. Kaso, ayan, may English naman pala. Ayan. So, makikita nyo naman na nandito tayo ngayon sa Odori Station. And T09. Ayan. So, pwede nyo rin gamitin yung code niya and numbering. So, T for Tozai line and 9 meaning ito yung 9th station. So, pababa to. So, from T09 to T01. Ayan. So, dulo rin pala ng line na to is the Miyanozawa Station. And nandito naman yung estimated time. So, yung sabihin lang yan is from Odori Station, it will take around 16 minutes yung train going to Miyanozawa. Ayan na. So, nandito na kami sa Miyanozawa Station. Papunta ng Shiroi Koibito Park. So, exit 2 ang gagamitin nyo. So, buti na lang may escalator dito sa exit 2. Ayan. Kasi kung hindi, ganyan siya kataas, guys. Ayan.
Ayan. So, bye! Dito tayo sa Miyano-Sawa Station, Exit 2. So, ganito lang itsura niya actually. Ganyan lang siya. Meron namang escalator, paakyat. And mukha lang siyang local community dito sa Sapporo. Ayan. So, from here, based sa Google Maps, mga 7 to 10 minute walk lang. Ayan, nandito na tayo sa malapit sa tapat ng Shiroy Koibito. Ayan, actually makikita niyo siya from afar kasi ayan, actually may napakalaking sign na nakalagay na Chocolate Factory. Ayan, so dito tayo. Ayan, tatawid lang tayo sa street na yan at papasok tayo dyan. So bago kami pumasok sa Shiroy Koibito, meron kami na munang kinainan dito sa labas kasi medyo mainit pa. And hindi pa naman kami nakapag-lunch. So, saktong 12 p.m. din ngayon. So, magla-lunch muna kami. So, actually, right across dito sa labas sa Cherokee dito, meron ditong chain na ang pangalan niya is Fireburg. So, ang specialty niya dito is Hamburg steak. So, mukhang, actually, in Japanese character siya. Pero I think, chain restaurant din siya dito sa Japan. Kasi usually, may mga iPad for order taking. And yun, nakita ko rin na may menu rin sila dito ng mga Wagyu beef for beef impact. Ayan. So yung in-order ko is yung Hamburg steak nila na merong lamang potato salad. And meron din akong side na chicken karaage. So medyo marami. Medyo sulit din siya kasi magkano ba to? 2,300 yen na heavy meal talaga. So mahaba-haba pang lakaran to. So kain muna kami. We are now here sa Shiroy Koibito Park. Ayan, so ito yung entrance coming from the train station. So mga 10-minute walk din siya. Ayan, so ito yung parang entrance niya. And wow, actually first impression niya, mukha talaga siyang parang theme park actually. Na may pagka European theme. And I think, yan, kung tingnan niyo, parang mga Dutch houses siya. So may mga fountains. So ngayong spring, ang maganda naman sa kanya is yan, may mga flowers, ito may mga fountains. Yan, so ganito lang siya, isang compound lang din siya. Ayan, so lakad tayo dito. Sa may, parang meron silang bridgeway dito na makikita mo yung view ng buong park. Ayan, nandito tayo sa gitna. So, ayan o. Ito yung makita mo yung view. Napakaganda niya sa personal. May mga lamppost na very European theme. Meron din parang clock tower dito. Ayan. Tapos dito sa baba, ayan, may mga garden actually. And ganda. Bloom yung mga flowers. Ayan, tingnan natin dito. Ikot pa tayo. Ayan. So, ayan. Yan, so yan, merong ticket center. So meron sigurong paid area dito na for tour. Meron din ditong, ayan, Tudor house na theme. So kung Tudor house, siguro theme siya sa British. Ito ang isang magandang photo spot dito, guys. Ayan, makikita niyo naman. Merong bed of flowers. Ayan. So dito, medyo, ayan, nag-a-allow sila ng camera stand na pwede mo dito lagay yung camera mo.
And siguro dito na rin pila. So far, walang pila. Interestingly, ganda guys. Ito ang makikita mo dito sa Shiroy Cubito kapag pumunta ka ng spring or summertime. Ayan. So meron din ditong butas na pwede ka rin magpa-picture dyan. Pumasok ako dun so from labas, meron ditong tinatawag nila na two-door house. So ayan, napakaganda ng loob. As in, para kang nasa isang theme park. Ayan. So ginawa to na, sabi ko nga before, ito yung, ang may-ari ng shop na to is itong Ishiyaji. So isa sa mga sikat na confectionery shop dito sa Hokkaido. Ayan. So pasok tayo dito sa shop nila. Ayan. Ito yung pinakasikat nila na I think makikita nyo to sa kahit pumunta kayo ng Osaka or Tokyo sa mga airports. Napakasikat nitong white chocolate biscuit nila. Ayan. So ito yung brand na to is Ishiya. Ayan. So napakarami. So itong box nila na I think maganda siya pang regalo. 1,555 yen with tax na yan. 18 pieces yan. So yung para siyang cookie na manipis. Ang masasabi ko nga very similar siya sa lengua de gato. Tapos meron siyang white chocolate. So sabi ko nga anything na milk or white chocolate flavor, napakasikat niyan sa Hokkaido. Ayan, so meron silang 9 pieces na 777 yen. Yung 12 pieces naman nila na nakabox din is 1,036 yen. Ayan. So makikita nyo merong mga malaki rin na packaging na. Ayan. So this one naman is 2,073 yen for 24 pieces. Hindi siya ganun kamura. Pero kung may pagbibigyan kayong special someone, tingin ko sulit na sulit to. Ito naman mix. So meron siyang milk chocolate and meron din siyang white chocolate. So ito naman is total of 24 pieces. 2,073 yen lang yan. So marami rin silang ibang product dito. Ayan. So ito naman, yung, I think sikat din to sa Japan. Ito yung tawag nila na bomchen. So para siyang, siguro sa Pilipino, pianono siya, pero ibang-iba siya. Parang layered cake din siya. So ito in particular, parang specialty nila na parang white chocolate flavor na bomchen is 1,382 yen for this one roll. Ito naman meron silang Milfuli na biscuit. Ito maliit lang na box. Yan, ganyan lang siya. And 540 yen siya. Siguro ito, pwede itong pangmaramihan na pagbibigyan ka na pasalubong. Kasi ito, specialty talaga ito ng Hokkaido. And itong particular pastries na to, hindi ko ito nakikita sa ibang area ng Japan. So, maaaring dito lang siya makita. Winok-through ko kayo guys sa mga ibang products dito sa Shiroy Cubito. So, ayan, napakaraming variety dito ng mga Ishiya products. Diba yung usual lang nakita sa airport, yung parang sikat na blue box nila na parang lengua white chocolate. So, ito napakarami. So, meron din silang mga souvenirs dito na yung very iconic brand din nila. Ayan. So, ayan na naman ang ating friend. Nandito naman sa souvenir section at mukhang may mabubudol na naman po ng mga keychain, ng mga ref magnet. So ayan, meron din sila ditong parang ano yan. Ano yan? Yung famous nila na food. Lagay mo magpaikat yan Di, meron akong gantong magnet before. Pero ito lang siya. Ngayon, meron ng may pusa ditong Actually, dalawa. yung nakita namin all over the park, sikat yan, yung parang purple cat character. So, ayan. So, bibilin mo ba yan? Pinag-iisipan ko. Pati ito, ang cute, diba? Pwede ako dito Bibilin kaya tumitingin. niya yan. Oo, bibili niya yan. Same building din. Nandito yung parang bake shop nila
So, ang name is Chelsea. So, pwede kayo ditong... Yan, meron din sila dito mga products, si Ishia. Pero ang sikat nila dito is itong cream puff. So, ayun yung mga iba-ibang types nila ng cream puff. So, yung Shiroi Koibito cream puff is yan, may white and black flavor. So, white and black chocolate. So, 360. Meron din sila nitong pudding na naka-bottle. So, 420 yan yung pudding. And meron din silang cream bun na 380 yen. Ayan guys, bumili ako nung cream puff nila. Ayan. So actually in anywhere Japan, sobrang masarap talaga yung cream puff nila kasi napakasarap ng milk and egg sila dito. So, pero this one, I think milk or cream flavor siya. So try natin. Try ko muna. Grabe. Sobrang rich nung custard nila. As in. Tapos yung labas niya, parang coated siya ng sugar. Sobrang tamis. Hindi pwede sa may diabetic. Ay, hindi pala pwede sa akin. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan. Sobrang sarap. Must try. Pag pumunta kayo dito sa Shiroi Koibito. Tapos na kami dito. Actually, umikot lang kami dun sa loob, dun sa store ng Ishia. Tumitingin lang kami dun sa bentahan nila ng mga crackers or cookies. And also dun sa cafe, di ba kanina trinay ko yung napakasarap nilang cream puff. So definitely must try. And nag-coffee lang kami, nag-rest lang kami dito for a bit kasi medyo maaraw pa. Yan. So ngayon, paalis na kami dito sa Shiroi Koibito Park. So kayo, if pumunta kayo dito, actually, pwede pa kayong magtagal kasi meron din sila dito na you could search na tour sa mismong gawaan nila sa mismong building din ng mga dessert and confectionaries. Ayan. So, pero for that, I believe paid yun. Ayan. So, hindi na namin in-explore yun. So, ngayon, pupunta tayo sa next destination natin. So, medyo maaga pa naman. It's 2 in the afternoon. So, hopefully makaabot kami kasi medyo malayo yun. Basically, we'll be going to the Moirenuma Park. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina na gawa siya ng isang famous Japanese artist na yung mga landscaping, yung mga architecture doon na available. So, maganda rin siya. Actually, for families dito, maganda siya siguro sa weekend, tatambay ka doon. And for tourists naman, magandang yung architecture. So, maganda yung mga pictures or mga photo spots. So, definitely pwede itry. So, from here, actually, nasa west kasi tayo ngayon ng Sapporo. And yung Moirenuma is, I think mga nasa east side siya ng Sapporo, ng central downtown Sapporo. So yun, magte-train tayo ulit pabalik sa Odori Park using the Tozai line. And after that, magko-connect tayo sa either sa Namboku line or dun sa Toho line na going east naman. Yun. So medyo mahaba tong biyahe na to. Samahan lang kami kasi mixed mode siya. So dalawang train. After that, meron ding bus. Magsasakay ka ng local bus. And from that local bus, I believe medyo malayo yung lakaran. Ayan. Kasi medyo malaking complex talaga siya. But definitely worth it. Ayan. So hanggang dito muna yung vlog natin sa Shiroi Koibito. And see you guys later. Hi guys! Ayan, nakarating na tayo dito sa Moirenura Park. So nandito tayo sa parang parking area nila. Actually, first impression ko dito, sobrang layo rin pala niya sa city. Kasi from the train station, nagbus pa kami ng siguro mga 30 minutes pa yun. And then, dito kami binaba sa may bus stop na to. Ayan, so yung likod ko puro pine trees. Ayan, so kung makikita nyo, ayan siya guys. As in, napakalaking parking area. Kasi ito yung parang driveway na puno ng pine trees. And ito yung mismong bus stop. So ngayon, every hour lang siya talaga. Kaya make sure na pagpunta nyo dito, i-check nyo yung schedule. And
Ayan, so in Japanese siya, so dapat i-translate nyo. So ngayon, dahil summertime, merong bus papunta dito directly. But sa iba, I think ba kailangan mo mag-taxi, pero wala akong makitang taxi dito so far. So ayan, hopefully, chinek naman namin. I think yung may bus naman siya every hour. So mag-ikot-ikot muna kami. And pagbaba mo, dito ka lang din sasakay pabalik doon sa train station. Ayan. So malapit na tayo dito sa glass pyramid. Actually, yung tawag nila dito is, ang Japanese name niya is Hidamari. So malapit lang siya actually dun sa entrance sa pinasukan namin. So grabe, sobrang nature dito. As in, parang wala masyadong tao, napakaganda ng weather. And I also like yung how nature blends yung art. Ayan. So, ayan o, makikita nyo. Purposeful din talaga na ginawa na glass pyramid para hindi maka-interfere yung structure sa mismong nature kasi ang ganda-ganda nandito. Sobrang napakalaking park. Actually, marami dito nagbabike. Pero for us, naglalakad lang kami. Ayan, makikita nyo. Grabe, napakaganda. Papasukin din namin to ngayon. When we'll take some pictures. Ayan, so nakapasok na kami dito sa may glass pyramid dito sa Marunouma Park. Grabe, sobrang equally, I think, or mas better if nandito ka sa loob. So, nandito lang ako dito sa parang, I think, mezzanine to or second floor na pwede kayo dito mag-take ng mga photos or videos na napakaganda. Tip lang siguro, dumating kayo dito ng mga ganitong oras, mga 4 or 5 ng hapon kasi siguro walang tao. Ayan, tingnan nyo guys ha. Ayan. Ganyan siya. Kahit sa baba. Ayan, may mga seating spaces dyan, may mga tables, pwede kang tumambay, pwede kang mag-coffee. Actually, yung mga nakikita rin namin dito karamihan is mga locals, especially mga families, mga starter family. Ayan. Kasi ngayon ay Sunday, so makita mo ang ganda ng ito yung loob niya. Imagine pag nandito ka sa loob, napakaganda. Very modern. Actually, kala mo para kang nasa museum. Ayan, sobrang ganda, sobrang laki. Ayan. So yun, medyo hassle lang siya puntahan talaga kasi yun nga, dalawang from Odori Station. Yun nga, magte-train ka pa from Odori Station to Higashidori Station, and then may local bus pa na mga 30 minutes na parang nasa around 20 stops. So mga local bus talaga siya. Medyo hassle puntahan pero I think worth the trip definitely. And siguro dapat hindi rin masyadong busy yung day nyo para masulit nyo yung time nyo dito kasi sobrang ganda niya. And besides this, meron din silang isa pang magandang area na pwede niyong pagkuha ng video. So pupuntahan namin, try namin puntahan doon. Ayan, so naglalakad lang kami dito sa Marunouma Park. Sobrang ganda ng view talaga. As in, galing kami doon sa Glass Pyramid. Gusto sana namin puntahan yung ibang sites. Katulad nung may ibang art installation din dito na parang pyramid din. And I think yung isang picture spot dito yung Mount Moira. Kaso guys, sobrang paguran at ang layo. At babalik pa kami sa Sapporo City. Ayan, so tignan nyo ha. Ayan pa siya. Di ko alam kung nakikita nyo. Pero, ayan, ganyan pa kaliit yung pupuntahan namin. And yung walk pabalik siguro mga 20 minutes pa. Kaya ayan, titigil muna tayo dito. At babalik na tayo sa Sapporo Station. Pero guys, sobrang ganda dito. Ayan o, tignan nyo. Look oh. Ito nga parang
Para siya yung wallpaper dun sa Windows XP. You know? Napakaganda ng landscape. Sobrang clear ng sky. Sobrang ganda ng weather. Sobrang worth it puntahan ng Sapporo. Not just winter. But also, pwede nyo rin try yung spring. Siguro mga April to May. Ito ngayon, spring to summer, June. Presko pa. Try nyo dito, guys. Ayan. So, medyo malayo yung biyahe namin pabalik. Mga 1.5 hours din. So, baka ito na yung last vlog natin for today. So, thanks for watching!